Praise God. So, alam ko po, nagkakaroon po tayo ng series sa Old Testament about 1 Samuel. Dahil sa 1 Samuel na po tayo. Pero for this Sunday ay i-exhort po natin muli ang about sa Lord's Supper. Amen. Praise God. At kakaiba po ang gagawin natin this Sunday. Babalik po tayo for a while doon sa altar call kung saan tatayo po dito mamaya si Brother Edward and Kuya Edward Galagio kasi Brother Ray. Nasaan po si Brother Ray? Nalilili kaya na ako. Tapos kayo po ang kusa na pupunta po dito. Amen? Pipila po kayo para kumuha po ng tinapay at inumin sa mga nanonood po online dahil Lord's Supper po natin this Sunday. Sinagayahan ko na rin po kayo na maghanda ng inyong mga inumin o tinapay para makasama po namin kayo sa Lord's Supper po. Amen. Praise God. Okay, so today we will be exhorting again about the importance and the power of celebrating the Lord's Supper. Amen po? To tell you honestly, last month pa ako kinukonvict ni Lord na gawin ito yung first Sunday of July. Pero kulit ako, matigas yung ulo ko. Ayun po kong sumunod. Amen. But praise God kasi ngayon talaga, later you'll see through the flow of the message how the Lord is really leading us to again exhort the importance and the power of the Lord's Supper. Amen po? Praise God. So, tayo lang po ito ngayon. At basahin po natin ang ating scripture reading. Amen. Kung may Bible po kayo, ito po ay matatagpuan sa book of Matthew, chapter 26, verses 26 to 28. Amen. Alam niyo po, itong scripture reading po natin, na babasahin po natin, ito po ang paulit-ulit na binabasa ko po sa inyo every first Sunday of the month. Amen? So every time na nagkakaroon po tayo ng Lord's Supper, ito po, Matthew 26:26, yun po ang binabasa ko lagi. Dahil po si Jesus mismo ang nagsalita dito. As compared sa 1 Corinthians kung saan sinasabi po ni Paul, kinukote niya po mismo ang mga salita na lumabas sa bibig ng ating Panginoong Jesus. Ayan, so later makikita nyo, mga red letter yung iba dyan, dahil ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi nito. Amen? So let's read Matthew chapter 26. Let's start with verse 26. Habang sila ay kumakain, dumambot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin niyo ito at kainin, ito ang aking katawan. Sino po yung sasalita dyan? Si Jesus. Pagkatapos, dumambot siya ng kopa, magpasalamat sa Diyos, at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga. Kayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, narito po kami, Lord God, upang muli mag-aral at matuto ng iyong salita, Panginoon. Lord, buksan mo po ang mga spiritual eyes po namin, spiritual hearts, spiritual ears, and spiritual minds upang makita ka po namin, Panginoon, sa mga verses na ito na aming pag-aaralan. Lord, humingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at muling i-review all the work of the enemy. In Jesus' name, Panginoon, alam po namin na talunan na po sila. Sa umpisa pa lang, kaya wala na po silang magagawa para manloko, manlinlang, magnakaw o pumatay. Paalala mo po sa kanila, Panginoon, kung saan po sila dapat naroon. Balik mo sila, Panginoon, sa impyerno kung saan po sila belong, Panginoon. So Lord, again, we ask your Holy Spirit to anoint us, to empower us, and to fill this place with your presence upang maging malinaw, klaro, at napakasimple, ngunit tatatak sa puso namin ang lahat ng aming mga maririnig. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Let us be seated. Pwede na po tayong maupo. Amen. Alam niyo po, sabi ko kanina, noong last Sunday, kung pa gusto itong i-exhort ulit. Amen. Pero ang ginawa natin, pinagpatuloy mo natin yung book of 1 Samuel.
Kaya nakilala niyo po ang mga anak ni Eli, kasi nako, ni Pinehas, di ba? Amen. Nakita ko po sa Facebook Memories na yung last ko po na expectation about Lord's Supper ay nangyari po siya ng July din po, first Sunday, anong year sa tingin niyo? 2020. So, pandemic pa po nung huli na in-exhort ko po ito. Pero praise God kasi meron po tayong mga in-invite na pastor every first Sunday at sila po ang nagpapaliwanag dito. Amen. Subalit, alam niyo po, nung July pa po, sinasabi na ni Lord na ipaliwanag po muli sa ating lahat ang kapangyarihan ng ginagawa nating Lord's Supper. Amen. Bakit po? Kasi po sa aming family, almost every other day, kami po ay nag-Lord's Supper. Especially sa sitwasyon po na kinalalagyan po ng panganay po namin na kapatid, kasi Brother Voltaire Oviedo, nanonood po siya, praise God. At naniniwala kasi ako kung gaano makapangyarihan ang activity na ito para tayo ay gumaling, lumakas. Amen. At isawata ang kung ano man po mga dyablo o spirito na nasa katawan po natin o spirito ng mga sakit o karamdaman. Amen. Because later, the tinapay na ating kakainin is not just anymore the literal na tinapay, kundi ito po ang banal na katawan ng ating Panginoong Jesus na kailangan natin tanggapin. Amen. Upang maramdaman natin ang literal na pagpasok niya sa ating katawan. Dahil ang katawan na ito ay ang kanyang magiging templo na as we take and eat that bread. Amen. Ano po ang nangyayari dyan? Praise God. Makinig po tayong lahat. Alam po, gagawin lahat ng kalaban ang magagawa niya para antukin kayo at hindi kayo mag-focus sa message na ito. Kaya mag-pray po kayo dahil kanina pa po sa first natin, hindi na po ako nagtataka kung bakit ganun po na ang dami pong distraction na even ang TV po natin na hindi po kumagalaw. Amen! O kumikilo. So, please focus and rebuke on the work of the enemy that's distracting you. Amen! Praise God. Ayun. To tell you honestly, kahapon po, tatawagan ko na talaga si Sister Teocho, pero Ate para siya na ang mag-message ngayong Sunday. Or even si Pastor Mulong, kasi baka hindi ako ulit makatangon ngayong araw. Amen. For this week, nagkakaroon ko ng vertigo. Nag-start po siya ng Wednesday morning, pagising ko po, na totally umikot po yung buong kwarto ko, hindi po ako makabangon. Sino na po naka-experience po ng vertigo dito? Yung literal na pagkahilo, na akala niyo mamamatay na kayo at hindi niyo alam kung paano niyo ibabalance yung katawan niyo. Amen? As in, hilong-hilong po talaga ako nung Wednesday at nung hapon na yun, paulit-ulit, nahilo na naman po ako, wala akong kasama sa bahay. Kasi praise God, na-reset po yung hearing ko po sa Justice Hall. Pagbalik ko po ng bahay, mga hapon na yun, alas 4 po. Ganun naman po yung nangyari, nahilo po talaga ako. Tapos, tinatawagan ko na si Sister Pilar. Sabi ko nga, ano ba ito, mauuna pa yata akong mamamatay kay Brother Bote. Kidding aside. As in talagang hindi ko na alam kung gagawin ko nung humawak ako sa mesa, sa tabi ng mesa ng kwarto ko, yung sa upuan. Kasi hindi ko talaga alam kung paano po ako babangon. So, praise God, hindi sumasagot si Sister Pilar, ang tinawagan ko si Pastor Rona, tapos sumagot po siya, kasama si Brother Voltaire. Sabi niya, ating huwag kang magpanik. Amen. Kasi ang magpupos sa atin ng heart problem, ng problema sa ating health, pag once na nagpanik tayo, kapag nahihilo tayo, amen, kailangan natin kumalma. Totoo po yun talaga. Kasi sabi ni ate ko po, totoo nga po talaga siya, titigil din po siya. Kailangan niyo lang po magstay sa position kung saan, huwag muna nyo gagalaw-galaw yung ulo nyo. Kung nahilo po kayo, na-experience nyo po yun, kung ganyan po nung nahilo kayo, steady nyo lang po yung ulo nyo, buksan nyo po yung mata nyo, at tingin kayo sa isang part, doon lang kayo titingin kahit kung ikot-ikot yung paligid nyo, pag naka-steady kayo doon, makikita nyo na hihina po yung paligid nyo. Amen! Hanggang sa diretso po, Thursday, Friday, ganun na lang po lagi po akong nahihilo, hanggang sa, nasanay na lang po ako, na mahilo ako ng araw-araw. Sabi ko, titigil na rin ako. Kasi, magbabalo ko pa ng Wednesday, ganun pa, ay Thursday, ganun pa rin. Kasi nung sinubukan ko nga talaga siya, hindi po talaga ako nagpanik, tapos nag-pray lang din ako. Tumigil lang din po talaga siya. Amen. At parang nagkaroon ng motion sickness kasi kada
di ko na ulo natin gano'n. Biglang iikot yung paligid, amen. May ano nga, one time kasi syempre nagpapainit ako ng food. So habang nagpapainit ako, gumanon ako kasi sinisilip ko yung apoy. Kasi bigla pa akong nahilo. Amen. Tapos nung naglaban din po ako, di hinalo ko po yung washing machine kasi nga pinupulot ko baka may naiwan pa na panyo or may naiwan pa na medyas, so ginalog-galog ko siya. Tapos nakita ko, umikot-ikot yung umikot sa ulo ko. Kasi hindi ko talaga ako makutol, humawak po talaga ako dun sa washing machine, hindi talaga siya tumitigil, tapos lumipat na ako sa gilid, ganun pa din, sobrang lakas po nung pagkahilo at mamaya ipapakita ko pa sa inyo yung details kung ano po ang mga nangyari sa akin sa linggong ito. Kaya po sinasabi ko nga po na spiritual battle po itong message ni Lord ngayon. Amen! Praise God! So, ang banal na hapunan o yung Lord's Supper po na pag-aaralan po natin ay matatagpuan sa 4 na gospel o yung unang libro sa New Testament. Amen? Ano po yung mga yon? Matthew, Mark, Luke, and John. So, chapter 26, chapter 14, chapter 22, and chapter 13. In other words, ganun po ito kahalaga dahil ang pagsasagawa po ng Lord's Supper na unang ginawa po ni Jesus at ipinag-uutos niya na gawin natin ay naulit pong ikwento sa apat lamang na gospel o libro kung saan ikinikwento ang buhay ni Jesus sa mundo nung siya ay nasa lupa. Amen! So, ito po yung mga verses kung saan makikita po natin ang huling hapunan. Kaya siya sinabing last, kasi ito na po yung last meal ni Lord Jesus Christ. After po ng meal na to, ipapako na po siya sa cross. Kaya last fellowship na siya, last dinner, last, ano ba yung dinner? Ano ba yung dinner sa, sa Tagalog? Hapunan! Amen! Kaya nga hapunan, ano, di ba? Hapunan. Last hapunan na nila ito kay Lord. Tapos, hindi na nila siya makakasama physically, but praise God kasi babalik naman siya, yung glorified body niya. Pero ito po, yung huling dinner nila bago siya ipako sa krus. At ito rin po ay ulitin ni Paul sa 1 Corinthians chapter 11 naman po. Yan yung madalas din pong ina-exhort kung saan ikuquote lang ni Paul yung mismong kwento sa Matthew, Mark, Luke, and John kung saan papaliwanag niya na pinapagawa nga po ni Jesus na alalahanin natin siya sa tuwing tayo'y magtitipon sa pamagitan ng tinapay at ng inumin na sumisimbolo sa kanyang katawan at kanyang dugo. Amen po! Amen. So ito po ang mga iba't ibang tawag sa Lord's Supper. Ayan, ang huling hapunan o sa English, the Last Supper. Amen. Diba ang tawag nila dito, hapag ng Panginoon sa Tagalog, sa English, the Lord's Table or the Lord's Supper. Tinatawag din po itong banal na communion or Holy Communion, yun din po yun. Pagpipira-piraso ng tinapay, ang other term po nito, at ang iba tinatawag po itong Santa Cena. Amen. So yung may mga iba magsasanta Cena na raw sila, ito po yun, yung Lord's Supper po yung ibig nilang sabihin doon. At wala pong specific na sinabi po sa Bible kung gaano po ito kadalas na gagawin. Amen. Kasi yung iba, ginagawa po ito every Sunday, tuwing may service. Yung iba naman, once a year. Amen. Yung iba, Santa Cena nila, once a year. Sa atin, every month. Or first Sunday of the month. Wala pong specific na sinabi si Lord Jesus. Ang importante is that kapag gagawin niyo ito, alam niyo kung bakit ito ginagawa. At ginagawa niya ito para alalahanin ang kanyang sakripisyo at ang kanyang pagbayad sa kasalanan natin. At dahil sa ating pagtanggap sa Kanya, sa pamagitan ng tinapay at inumin, ay nasa atin na siya, for He lives in us. And Christ lives in you. Amen. At ang katawang ito ay Kanya ng templo o kaharian. Amen. And your body is now the temple of God. Amen. At later on, sa flow ng message, makikita din po natin na isa sa kapangyarihan ng gagawin po natin Lord's Supper is nagpapagaling po ito ng mga may sakit. Amen. Dahil literal na papasok po sa pamamagitan ng ating mga panalangin ang ating
Panginoong Jesus sa ating katawan na siyang tunay na magpapagaling at magpapalakas ng ating katawan na nangihina. Amen! Kaya po, ako po personally, hindi ko po alam na pwede pala itong gawin para kung sakaling may mga karamdaman tayo or may mga sakit tayo. Kasi ako, literally, nakita ko po ang power ng Lord's Supper nung nagkaroon po ng COVID. Amen. Noong 2020, nagka-COVID po halos lahat members po ng UTC family po sa Saudi, kina Pastor Noel. At praise God, kasi sumasama po ako sa kanilang Bible study and Lord's Supper Fellowship. Everything po yun. Kasi marami naman po sa kanilang nag-positive, kahit si Pastor Noel, si Sister Lucy, hindi na sila makahinga, wala na rin silang panglasa, tapos nag-chest pain sila. Si Pastor Noel nga, sinusuko niya na rin yung buhay niya noon eh. As in yun, talaga everyday lang po kami nag-Lord's Supper. Inaalala namin ang katawan at dugo ng Panginoong Jesus na siyang tunay na magpapagaling sa amin laban sa coronavirus. Amen. At unti-unti sa patuloy na panalangin at paggawa ng Lord's Supper, nakita ko po na lumakas po ang mga kapatiran. Amen. Kaya ngayon, ginagawa po namin yun ulit sa kapatid po namin, si Brother Voltaire. Almost every day po, halos na nag-Lord's Supper po kami since na-find out nga po na mayroon po siyang lung cancer, stage 4, praise God, dahil naniniwala kami na hindi yung chemotherapy ang magpapagaling sa kanya, kundi ang Panginoong Jesus mismo. Amen! Sabi niya nga, by His wounds, we are healed. Amen! Dahil sa sugat ng Panginoong Jesus tayo ay gumaling or gagaling. Amen po! Naniniwala po ba kayo doon? Praise God. So, first question, bakit kailangan natin gawin ang Lord's Supper? Tanungin nyo nga yung katabi nyo. Bakit kailangan? Ano po? Amen. Bakit? Sa basahin po natin, ginagawa natin ito dahil iniutos ito ni Jesus. Amen. Siya po ang nagsabi nito. This time, let's quote sa book of Luke. Luke chapter 22 verse 19. Sabi niya, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Do this in memory of me, or do this in remembrance of me. Amen. So, si Jesus mismo ang nag-uutos upang gawin natin ito at alalahanin na natin yung kanyang sakripisyo, yung kanyang pagbayad o pagtubos sa ating mga kasalanan upang tayo ay mapatawad sa kasalanan iyon at tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, let's read. 1, 2, 3, go. Hindi ito simpleng ritual lamang. Ito ay panahon upang alalahanin ang pag-ibig ni Kristo, ang kanyang kamatayan sa krus, at ang kanyang muling pagkabuhay. Amen? So we do this Lord's Supper not just because Jesus Christ loves us, but also because, number 2, inaalala natin yung kamatayan sa krus. Question, namatay po ba or pinatay po ba, pinako ba ang ating Panginoong Jesus sa krus? Yes or no? Yes. Third, muli po ba siyang nabuhay? Napagtagumpayan niya po ba ang kamatayan at kasalanan? Amen. So dahil natupad, nangyari po yung pangako niya na siya ay muling mabubuhay at pagbabayaran niya yung kasalanan natin, and therefore, we should do His command o yung utos niya na tayo ay mag-Lord's Supper upang alalahanin siya. Amen? Amen? Tatanungin ko kayo, kung si Lord Jesus ba ay hindi pinako sa krus at hindi muling nabuhay, do you think may essence ba o dapat pa ba natin gawin itong Lord's Supper? Hindi po siya nabuhay, hindi rin naman po siya ipinako sa krus. Inutos niya noong umpisa, pero wala namang nangyari doon sa mga sinabi niya na ipapako siya sa krus or pagbabayaran niya yung kasalanan natin, and hindi din po siya muling nabuhay. Gagawin pa po ba natin? Oo, hindi. Hindi na, amen. Pero, dahil siya ay namatay para sa ating kasalanan at muling nabuhay, therefore, meron tayong dahilan at pag-asa upang gawin ito. Amen. So, may kabuluhan ang ginagawa natin Lord's Supper or hapag ng Panginoon. Amen.
First, second question. Tanungin mo yung katabi mo, ano ang kahulugan ng tinapay? Ano po yung essence ng bread? Ayun. Kailangan po ba may specific po ba na tinapay? O may specific po ba na ingredients or klase yung tinapay na kakainin natin na sisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Jesus? Kailangan po ba yung ostya na ayaanan nyo mamaya? Wala. Okay? Tinapay bread. So, hindi po specific kung anong klaseng tinapay ang ating kakainin. Kaya pwede nga po yung kung may pandesal po kayo dyan, or pandilimon, or pandibara, or even yung biskuit. Amen. Kasi isa sa mga makikita kasi natin verse dito, sasabihin ni Jesus, I am the bread of life. Amen. Ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Amen. So, ang punto ko po, hindi po yung specific na tinapay na kinain po natin ang magpapagaling sa atin o magpapalakas sa atin or ang katawan mismo ni Jesus. Kundi, yung faith natin na dahil sa ating pagkain ng tinapay na yon, ay tinatanggap natin ng buong puso ang Panginoong Jesus at siya ay parte na ng ating katawan at nasa atin na at tayo na ay pagmamay-ari na ng Diyos. Amen po? Amen. So, sa mga nanonood po, kung meron po kayong tinapay, biskuit, or pandilimon, pandibara, Spanish bread, or cheese bread, pwede po yun. Amen. For as long as you are intentionally doing it to represent the body of Jesus Christ. Amen. Kasi kahit naman kainin mo yung tinapay na yan, kung hindi mo naman in-acknowledge that it symbolizes by faith the body of Jesus, then wala din tutong saysay. Amen. Kaya po nakakalungkot, kasi marami po sa atin ang nag-Lord's Supper na hindi din natin alam kung bakit natin ito ginagawa. Amen. Or sometimes, nagiging paulit-ulit na lang ito, nagiging ritual na lang ito, at wala na siyang epekto sa atin. Amen. So, balit kung by faith maniniwala kayo sa kapangyarihan nito, ay sinasabi ko sa inyo, gagaling ang lahat ng may sakit at mapapalayas ang lahat ng anumang elemento, spirito na hindi ayon sa Diyos sa inyong katawan. Amen. Dahil by faith, ang Panginoong Jesus ang magtatanggal sa kanila. Amen. So ano ang kahulugan ng tinapay? Basahin po natin. Ang tinapay ay sumasagisag sa katawan ni Jesus na ibinigay para sa atin. So it symbolizes, it represents what? The body or the flesh of Jesus Christ. Amen. Dahil sabi niya si Jesus, again, the book of Luke, ano yung sabi ni Jesus? Ito ang aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Ayan. So ito ay nagpapaalala na si Jesus ay nagdusa, nasaktan, at namatay upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran at bagong buhay. Amen. So, the bread itself represents the body, the literal or flesh of Jesus Christ. Ayan. Baka mag-extend po tayo ng konti po Okay. Ito po, yung sinasabi kong verse na kung saan sinasabi ni Jesus na siya ang bread of life. O ang buhay, o ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Let's read. After Jesus proclaimed himself to be the bread of life, he said, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. Okay, so our spiritual food is in Jesus Christ. The Lord's Supper pictures this truth, because whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. And if we do the Lord's Supper, we show that we live in Christ, and Christ lives in us. Amen. Kaya sinasabi ko na sa ating pagkain ng tinapay na yun, na sumisimbolo sa katawan ni Jesus, ang ating katawan, therefore our body is now a temple of Christ or a temple of God. Amen. Kasi nung nag-exhort po kami ng Lord's Supper, nabanggit po nito ni Pastor Arona, tapos tinanong ni Kuya Voltaire, sabi niya, ano ibig mong sabihin na sa Lord's Supper, naging temple of God ka na? Amen. So, sa panahon po natin,
hindi na po literal na templo ang tahanan ng Diyos compared sa Old Testament. Nagumawa po sila Solomon, sina Moses ng literal na tabernacle o ng Ark of the Covenant na naroon po ang presensya ng Diyos. Ngayon po, dahil sa pagtubos ng Diyos sa ating mga kasalanan, ang lahat ng tao natatanggap at kikilala sa Kanya ay magkakaroon ng banal na spirito at yun ang magiging tahanan na ng Diyos. Amen! In other words, sino po dito ang tumanggap na o kumilala na kay Jesus bilang inyong personal na Panginoon at tagapagligtas as your personal Lord and Savior? Sino na po pagtaas yung kamay? If tinanggap niyo po siya ng buong puso, pinagkaloob na rin niya po sa inyo ang kanyang banal na spirito, kaya ang kanyang Holy Spirit, ang Holy Ghost, ay nasa inyo na at hindi na kayo kayang pasukin ng mga demonyo o mga diablo. Amen! Alam po ng mga demonyo, alam po ng mga mangkukulam, alam po ng mga spiritista kung sino pa po ang mga taong hindi totoong tumanggap kay Jesus at wala pa sa kanila ang Holy Spirit. Amen! Kaya sila po ang posible pa nakapasukan ng mga diablo o ng mga evil spirit. Amen! At narinig ko rin po yan mismo sa mga nagpapalayas ng mga spirito o ng mga diablo. Sila mismo ang nagsasabi na kailangan natin tanggapin ng Panginoong Jesucristo upang hindi tayo makulam. Bakit? Dahil ayon sa kanila, ang ginagawa daw pala ng mga magkukulam o ng mga nangbabarang, tumatawag daw sila sa mga demonyo, nakikipag-fellowship sila, nakikipagsangguni sila sa mga diablo upang yung mga diablo na yun, ang uutusan nila na pumasok doon sa kinukulang nila. So, kapag kinakas out yung mga kinukulang o yung mga pinuposes ng demonyo, sumasagot yung mga demonyo sa katawan nila at sila mismo ang nagsasabi na inutusan sila ng mga mangkukulang kaya sila pumunta doon. Amen! Kasi yung mangkukulang tao din naman yan eh. So ano ang kapangyarihan niya para pumunta doon sa kinukulang niya na biglang lumalaki yung paa, o lumalaki yung tiyan, o nagkakaroon ng mga bukol sa katawan. Amen. Sino na po dito ang naka-witness ng ganon? Amen. Praise God. Magagawa niyo po silang ipanalangin, ilihan sa ating Panginoong Jesucristo upang ang pangalan ng Panginoong Jesucristo ang magpalayas ng curse na yun, amen, ng sumpa na yun, ng kulang na yun, ng mga diablo sa katawan nila. Amen. Naniniwala po ba kayo na kaya niyong i-cast out ng mga demonyong ito sa katawan ng mga sinusumpa o kinukulang? Amen. Mga kapatid, hindi po dahil sa kalakasan natin o sa kapangyarihan natin o sa kagalingan natin, kaya natin napapalayas yung demonyo. Nagpapagamit lang tayo upang gamitin ang makapangyarihang pangalan ni Jesus upang mapalayas ang mga demonyo na yun sa katawan ng tao. Amen! Dahil alam niyo po ba, ang bawat panalangin natin sa spiritual realm ay ang mga mababangong insenso na umaakyat sa langit na pinapakinggan at dinidinig ng Diyos at kanyang sinasagot. Amen! So kapag nag-pray tayo that we cast out this evil spirit in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, our Savior, ay talagang ilalayas po ang mga demonyong ito. Amen! Bakit? Dahil ang mga demonyo po, kilala po nila ang Panginoong Jesus at nanginginig po sila sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen! So, sino po dito ang mga temple of Christ or temple of God na yung katawan nila? Amen! Parang kasampu yun ha. Sino po dito ang mga temple of God na ang kanilang katawan? Amen! Amen! Naniniwala ba kayo na ngayon ang katawan ninyo ay tahanan na ng Diyos? At hindi na ito kayang pasukin ng mga demonyo, ng mga diablo, ng mga spirito, o hindi na ito kayang kulangin. Amen! Amen. We have to believe in faith because there is power in our prayer, in our declaration, at sa paniniwala natin na totoo, ang katawang ito ay katahanan na ng Diyos at hindi na kayang tahanan ng demonyo dahil ang banal na spirito na ang nasa atin. Amen! Okay, basahin niyo po ito. Ito po yung again, exhortation about Jesus as the bread of life. Let's read. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman.
Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Kalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. So kapag tinatawag niyo ang Panginoong Jesus at lalapit kayo sa Kanya, hindi man kailanman kayo itataboy niya. Amen. At tatanggapin na kayo at patatawarin sa inyong mga kasalanan. Amen. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya ng Diyos na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya na sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Amen. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa Anak at sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at sila ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Amen. Kaya po yung mga tao po na minamak po nila ang pangalan ng Panginoong Jesus, kung hindi po sila naniniwala sa Panginoong Jesus, hindi po sila para sa Diyos. Amen. Kaya niyo pa po bang i-mark yung pangalan ni Jesus na gagawin niyo siyang parang biro or parang hindi siya Diyos or parang sinasawalang bahala niyo ang pangalan niya? Amen. So, mag-isip-isip po tayo kung may kakilala po tayo na kaya po nilang isumpa o pagtawanan ang pangalan ng Panginoong Jesus. O hindi nila ito kayang sambahin at hindi sila naniniwala sa Panginoong Jesus dahil naniniwala ako baka mayroon pa pong spirito ng mga diablo na sa katawan nila na nagagalit at naiinis sa tuwing naririnig ang makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen! Praise God. Parang tahimik nyo. Number 3 po tayo. Okay, next question. Ano naman po ang kahulugan ng saro? Ano po yung saro? Saro yung cup, kopa, baso, tasa, lalagyan ng tubig, lalagyan ng inumin. So, yun po yung saro. Amen. Kasi, pag saro, parang hindi naman na yung ginagamit na word, di ba? Amen. Sa amin sa dapat, pag saro, ano yan, di ba? Pondo. Pondo yan. Galing sa itaas, ibababa sa amin na pwede namin ipang seminar. Ayan. So, ayan. So, saro is lalagyan ng inumin, yung cup. Amen. So, ano ang kahulugan nito? Na naglalaman siya, of course, ng inumin. Question, kailangan po ba this time yung laman po ng cup na yan ay wine or grape juice or kahit ano? Amen. Ang importante muli ay ang faith mo na kung ano man ang nilalaman ng kopa na yun ay sumisimbolo sa banal na dugo ng Diyos. Amen. So kahit tubig lang po ang laman ng cup na yan, pag ipinalangin mo sa Diyos at kinikilala mo na ito ang banal na dugo ng Panginoong Jesus, magkakaroon po yan ng epekto sa loob ng katawan natin by faith. Amen! Kaya yung iba, ang ginagamit po nila, pwede po kahit coffee, ganun po, or basta yung mga liquid na iniinom po. Amen! Ayan. So ang saro ang sumasagisag sa dugo ni Kristo na ibinuhos para sa atin at sa bagong tipan ng Diyos. Bagong tipan, ibig sabihin, bagong kasunduan, o bagong covenant, o bagong agreement. Amen. Ang sarong ito ay bagong tipan sa pamamagitan ng aking dugo, sabi ni Jesus. Ang dugo ni Jesus ang larawan ng kanyang sakripisyo para sa ating kaligtasan. Amen. Okay. Naniniwala po ba kayo ng ating Panginoong Jesus ay kailanman hindi nagkasala? Kung kaya't ang dugo niya ay malinis, walang pahid ng kasalanan, at kayang magligtas sa mga may dugong makasalanan. Amen! Amen. You have to believe that Jesus never sinned or never committed a sin. Dahil kung naniniwala kayo na makasalanan si Jesus, di wala po siyang karapatan na iligtas kayo o pagbayaran ng kasalanan niyo. Amen! Tanong, ano po ba sa lumang tipan ang kailangan upang mabayaran ang kasalanan ng mga tao noon bago na ipinanganak si Jesus? Ano po ang kabayaran ng kasalanan noon sa Old Testament? Blood. Amen. The blood of the Lamb. Amen. Dugo ng mga perfect lamb na walang sugat, walang blemish, walang kumpleto yung mga paa, walang sira. Perfect lamb.
Ayan, sapagkat siya ay pinukso sa lahat ng paraan, gaya natin, ngunit siya ay hindi nagkasala. So ito po ang mga verses na magpapatotoo na never nagkasala si Jesus. Next verse, hindi. Naranasan ni Jesus ang tukso, ang sakit, pagod at paghihirap bilang tao, ngunit hindi siya bumigay sa kasalanan. Amen. 1 Peter verse 2, chapter 2, verse 22, siya'y hindi nagkasala kailanman at walang pandaraya na nasumpungan sa kanyang pag-ibig. 1 John chapter 3 verse 5, nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. John chapter 8 verse 46, kung saan hinamon ni Jesus ang sino man na nakapatunayan ang kanyang kasalanan. Sabi ni Jesus, sino sa inyo ang makapagpapatunay na ako ay nagkasala? 1 John chapter 8. So, again, naniniwala po ba tayo na never na nagkasala ang ating Panginoong Jesus? Amen. And therefore, Jesus is now the perfect Lamb, o yung perfect na sacrifice as the new covenant, sa bagong covenant. Ayan. Basahin po natin. Ang dugo ni Kristo ay walang kapintasan. Kayo'y tinubos ng mahalagang dugo ni Kristo gaya ng isang korderong walang kapintasan at walang dungis. Let's focus our attention here. Let's read. Sa lumang tipan, Old Testament, sa Old Covenant, ang handog ay kailangan walang kapintasan. Mga hayop po yun. Si Jesus, ang katuparan nito bilang perfectong kordero ng Diyos sa bagong tipan. Ano po yung kordero ulit sa English? Lamb. O batang tupa o batang kambing. Amen. Kaya kinakanta natin may kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ayan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Kaya sinabi ni John mismo, biblical po, sa John chapter 1 verse 29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sino po yung tinutukoy po? Si Jesus. Ang kahulugan nito, si Jesus ang perfect na sacrifice, perfect na handog. Siya ang pumalit sa lumang tipan dahil siya ay banal, walang kasalanan, di nagkasala, walang kasalanan. Naniniwala po ba kayo na sa bagong tipan, ang Panginoon Jesus na ang kordero ng Diyos na kailangan natin tanggapin at inumin ang kanyang dugo upang yung dugo niya ang magbayad at maglinis sa kasalanan natin. Amen! Kaya hindi na natin kailangan pumatay ng kordero o pumatay ng kambing o batang tupa para yung dugo ng tupa na yun ang magbabayad sa kasalanan natin. Malinaw po? Praise God. Sino po dito ang naniniwala pa rin sa Old Testament or sa Old Covenant? Amen. Nakakalungkot kasi may mga tao naman po hanggang ngayon nasa Old Covenant pa rin sila, specifically the Jews, kasi hindi pa rin sila naniniwala kay Jesus. Kaya ang ginagawa pa rin nila, nagsasacrifice pa rin sila ng mga hayop para ang dugo ng hayop na yun ang magbayad sa kasalanan nila. Pero sa panahon natin ngayon, wala na yung epekto. Amen! Dahil hindi na tayo kailanman mapagbabayaran ng dugo ng mga hayop. Amen! Wala nang bisa ang dugo ng mga hayop kahit ilang kambing, baka, manok pa yung kakain nyo at ihalay nyo yung dugo nila. Wala na pong epekto yun. Amen! Dahil ang banal na dugo na ng ating Panginoong Jesus na lamang ang magbabayad ng kasalanan natin. Amen. Yan po yung iinumin natin mamaya. Okay. Let's read. The new covenant. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." Sa Tagalog, Hebrews 9:20, ito ang dugo na nagpapatibay ng tipang iniutos sa inyo ng Diyos. This is now the new covenant. Yung iinumin nyo mamaya is the new covenant, new agreement, na kung iinumin nyo yung dugo na yun, na sumisimbolo sa dugo ni Jesus, kayo ay mapapatawad sa inyong kasalanan. Amen! At inupad ito ni Jesus nang sabihin niya,
Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong ibinubuhos para sa marami, upang mapatawad ang kasalanan ng kanilang mga kasalanan. So sa bagong tipan, basahin po natin, sa bagong tipan, ang dugo ni Jesus ang naging batayan ng Diyos kung sino ang mga nalinis at napatawad sa kanilang kasalanan. Sa bagong tipan, sino na daw, ano na daw ang basis ni God, ni Yahweh, ni Abba Father, na basis niya para malaman kung sino na yung na-cleanse o napatawad yung sins nila? Ang dugo ni Jesus. Amen. Ayan. This time, we'll see the Lord's Supper as God's way to heal us. Amen. Kaya basahin niyo po ang hapag ng Panginoon na nagpapagaling. Naniniwala po ba kayo na sa pag-inom niyo mamaya ay gagaling po kayo? Amen. Kaya marami po ang mga may sakit na naniniwala sa kapangyarihan ng Lord's Supper. Dahil sa tuwing tayo po ay kakain nito at iinom, ang Espiritu po ng Diyos ang magpapalakas at magpapagaling sa atin. Amen. Kahit anumang cancer yan, kaya niya pong patayin, kaya niya pong tanggalin. Naniniwala po ba kayo doon? Okay. Next question. May kapangyarihan ba ang tinapay at saro na magpagaling? The literal tinapay? Amen. Ang hapag ng Panginoon ay nagpapagaling. Amen. When we say hapag, ano yung hapag? Hapag ay nangangahulugan sa mesa na pinaghahalian ng pagkain o ng dining table. So hapag is yung dining table. Amen. Kaya kapag sinabing hapag ng Panginoon, on the Lord's table, hindi lamang ito tumutukoy sa literal na mesa. Amen. Kapag sinabing hapag ng Panginoon, ito ay sumasagisag sa paanyaya, invitation. Amen. Invitation ng Diyos na makibahagi sa pakikipag-isa natin kay Jesucristo at alalahanin ang kanyang sakripisyo. Amen. So, the hapag ng Panginoon o yung the Lord's table, the Lord's Supper, is an invitation or paanyaya ng Diyos. Itong gagawin po natin. This is an invitation sa lahat ng mga gustong tumanggap at kumilala sa ating Panginoong Yesus na magbabayad ng inyong mga kasalanan. Amen. Praise God. So, ang nagpapagaling ay hindi yung tinapay o yung inumin. Amen. Hindi ang tinapay o saro mismo ang nagpapagaling, kundi ang Diyos. Amen. Dahil ang Diyos ang tunay na nagpapagaling. Habang tayo ay nakikibahagi ng may pananampalataya, dapat maikip naniniwala kayo sa power ng Lord's Supper, maaari natin dalhin sa Diyos ang ating mga karamdaman at humingi ng kagalingan sapagkat si Kristo ang ating tagapagpagaling. Naniniwala po ba kayo na si Jesus ang magpapagaling sa inyong mga sakit? Amen. Sabi po sa Exodus chapter 15 verse 26-3, ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo. I am the God who heals you. Amen. Habang tinatanggap natin ang tinapay at ang saro ng may pananampalataya, kasi wala po yung epekto kung hindi po kayo naniniwala. Amen. Marami po ang ginagawa lang yun kasi nga ginagawa lang lahat. So hindi nagiging intentional yung pagkain at pag-inom natin ng katawan at dugo ng Jesus. Amen. Sabi po dito, habang tinatanggap natin ang tinapay at ang saro ng may pananampalataya, lumalapit tayo sa Diyos na siyang makapangyarihang magpagaling. Amen. Sabi po, Isaiah chapter 53 verse 5, let's read. Sa pamagitan ng kanyang mga sugat ay nagsigaling tayo. Sino po yung sinasabi dito? Na by His wounds we are healed. Si Jesus, amen, by the wounds of Jesus Christ, we are healed. Tayo po ay nagsipaggaling dahil sa mga sugat ng ating Panginoong Jesus na tagapagligtas. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Praise God. And finally, ang hapag ng Panginoon, ibig sabihin, the invitation of the Lord na nagwawasak ng kadiliman. Naniniwala din po ba kayo na kapag tunay na nananampalataya kayo na sa pamamagitan ng Lord's Supper na ito ay tinatanggap niyo si Jesus,
kaya nang wasakin ang lahat ng mga demonyo o gawa ng kadiliman sa katawan ninyo. Amen! Naniniwala, mahina, parang tatlo na lang naniwala. Naniniwala po ba kayo na ang invitation na ito ni Lord ay kaya niyang wasakin ang kadiliman sa inyong katawan? Amen! And then for our question, last question, finally, ang Lord's Supper ba ay may kayang magpalaya sa sumpa, spiritual na gapos, o gawa ng kaaway? Ayan. Praise God. Sagot, ang tagumpay laban sa kaaway ay nagmumula kay Jesucristo at sa kanyang natapos na gawain sa krus. Amen. Again, hindi po literally dahil sa tinapay o sa inumin, kundi sa finished work of Jesus Christ. Kaya natin kayang palayasin at wasakin ang lahat ng anumang gawain ng diablo o ng demonyo. Amen. At nilupig niya ang mga pamunuan ng kapangyarihan. Colossians chapter 2 verse 15. Basahin po natin. Kapag tayo ay nakikibahagi sa Lord's Supper na may pananampalataya, ipinapahayag natin ang tagumpay ni Kristo na hindi na tayo pagmamayari ng kadiliman, kundi tayo ay tinubos na ng dugo ni Jesus. Amen. Basahin nyo nga po ito, i-declare nyo nga by faith, hindi ako pag-aari ng kadiliman, ako ay tinubos ng dugo ni Jesus. Ang kapangyarihan ay nasa krus ni Kristo, hindi sa ritual mismo. Amen. Naniniwala po ba kayo? Okay. Kaya po tayo nililid ni Lord sa message na ito kasi ganito po yung nangyari. Exactly 1 week ago kahapon, Sabado. Hi Ate Ling, ayan. Kasi nag-group call po kami ni Sister Pilar at sa fellowship namin ngayon, napag-usapan namin yung time na kinukulang yung anak nilang si Paul, si Nel. Nandiyan si Nel. Kinulang po kasi siya. Ilang taon siya noon? 5 years old siya. Anong taon yun? 2007. 17? 17? Christian na tayo. Kasi di ba po kami Christian noon? Kasi ako 2012 lang po ako talaga naging Christian. 2007 po yun. Tapos kinukulang po si Nel. At na-confirm talaga na kinukulang siya kasi nung hindi na siya ma-check ng doktor, parang isang buwan na siya halos na nagkakasakit every night, hindi siya gumagaling. At mayroong nilagay na parang bala ng baril sa paa niya. At nung dinikit, yung bala ng baril na yung sa paa niya, nagalit siya. Tulog na tulog po siya nun Kasi kapag ikaw tulog ka, didikitan ka ng something ng cellphone, magigising ka ba kaagad? Kahit na i-touch ka lang or may dikit sa iyong katawan. Di ba hindi? Nung dinikitan daw siya ng bala, nagalit siya, tanggalin niya, nag-iba yung boses niya. Ayan, nag-iba yung boses niya. At pinapaalis niya po yung bullet na yon. So, kinonfirm din yung kapatid ko si Eric kasi sumama siya sa group call natin. Tapos sabi niya, oo, naalala ko yun, parang nakakatakot si Nel. Sabi niya, parang hindi siya yung nagsasalita. Tapos, yun nga po, pumunta po sila sa albularyo, nagpapalayas ng mga magkukulang. Ewan ko baka magkukulang din yung nilapitan nila. At sinabi, kinonfirm na talagang kinukulang si Nel. So, merong ginawa atin, di ba? Parang nag-offer tayo ng manok. Tapos kinuha yung bubo niya, 2 manok. So nag-sacrifice sila ng manok para yun ang magtanggal ng curse o ng kulang. At habang nandun daw sila sa place na yun, si Nel, sumisigaw na raw siya na, ayoko dito, ilabas niyo ako dito. Gusto niya umalis doon sa place. Amen. And then, yun, hinawakan naman nila siya para hindi siya kasi tayo nag-exorcism na para makalabas. Tapos ginawa na nga yung ritual. O ritual, di ba? Yung gagawin po natin ritual din po ito. Kung ginagawa ko na makukulang ng mga ritual na yan, I believe may power din po dito sa ritual ng Lord's Supper na gagawin natin. Amen! Sabi ko ako yung mga makukulang na yan, yung mga ginagawa sila mga anting-anting. Mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating agimat, ang ating kapangyarihan, na mas makapangyarihan, kaya sa agimat ng mga makukulang na yan. Amen!
Alam niyo po, bakit ko yung naisip? Hello kay Kuya Kubuter, shoutout sa'yo. Kasi po, last week, sinabi po sa kanya ng mga doktor na hindi nila talaga ma-identify kung ano po yung mga bukol sa lungs niya. So, hindi nila ma-identify kung lung cancer talaga ito or germ cell cancer. Hindi nila alam, hindi nila ma-explain kung ano yung nasa loob ng katawan niya. So, because of that, naisip ko na what if, si Kuya Botel ko, pirata ka man, anyway, nasa kanya na si Lloyd, ay binabarang or kinukulang. Naisip ko na po yun nung gabi na narinig ko mismo yung sinabi ng doktor na yun kasi naka-group call kami. Tapos narinig ko siya, this is new to us. We have never encountered this kind of disease. Wala pa kami nakita ng tumor, hindi namin ma-identify kung anong klaseng tumor ito. Ganun yung sinasabi ng doktor. Kaya hindi talaga masabi na lung cancer siya, kahit nasa lung siya. Okay. Tapos, yung ate ko na si Sister Jo, sinabi niya, mayroon kasi kaming secret group na wala ko si Kuya Kubo. Ayaw kasi parang hindi niya mapasa yung mga pinag-usapan namin doon. Sabi ni ate ko, Pinang, what if kinukulang si Kuya? Gumanon siya. Tapos ako po, bago niya pa yung sinabi sa group chat namin, naisip ko na yun na what if kinukulang si Kuya? Kasi parang nakita ko yun sa na ginawa kay Auntie Lani, na talagang kinulang siya nung lumaki yung tiyan niya na nagkaroon ng tubig. Pero praise God dahil sa prayer and fasting at araw-araw na pananalangin para sa kanya na palayasin ang gawa na yun ng Diablo, ay nung inoperahan siya, biglang nawala, naging tubig yung tiyan niya at gumaling siya. Kasi sinasabi nilang stage 4 cancer niya rin. Amen! So, ayan, pinatayan na ako ng mic. Praise God. Ayan. So, nagkaroon po ako ng ganong thought noong Sabado last week. Hanggang sa, di ba, Sunday, birthday ni Auntie Esther. Hindi ako yung nag-message. And then noong Monday, pag-scroll ko sa Facebook ko, ang mga lumalabas na hindi ko naman sinerch o hindi ko naman tinay, ay mga albularyo na nagpapalayas ng demonyo sa katawan ng tao. So may una ako napanood, yun. I think pinapalo siya ng marami sa inyo kasi 4.1 million yung followers niya. Si Apollo Philip, tama ba? Apollo Philip, something like that. Kasi pinapalo siya si Sister Jean. Nakita ko yung mga followers niya. Pinapalo siya ng mamay ko, si Auntie Lani, sila Uncle Junior, pinapalo nila siya. So, nung tinignan ko yung mga reels niya, sabi ko, alam binayaran niya lahat ng ito para mag-update sila na sinasaniban sila. Kasi ang dami kong nakita doon na video na talagang parang nagkakaroon ng exorcism. Yung hindi mo may paliwanag, bakit ganun karami yung sinungka niya na something na biglang parang fountain, diba? Sabi ko, alam na yung binabayaran ko mga to. Pero praise God, kasi ang ginagamit din ng albularyo na yun, ang pangalan ni Yesu Cristo. In fact, sinasabi niya nga na, actually, kaya niya namang palayasin ng demonyo na yan eh. Kung naniniwala lang kayo kay Jesus, sabi niya. Tapos, hindi ko po siya in-encourage na pumunta kayo sa kanya. Hindi ko po siya ina-advertise. Ang punto ko po is that ang sinasabi niya pa rin po na talagang magpapagaling sa atin ay si Yahweh at ang ating Panginoong Kristo na magpapalaya sa mga Diablo na yun. Dahil nga po yung Diablo na nasa katawan ng tao, kilala nila si Jesus. Amen. Tapos ako kasi, ang naisip ko, kung talagang sa kalaban din ito mga to, hindi yun i-expose, di ba? Kasi ayaw ng kalaban na malaman natin yung katotohanan na kaya nilang sumanib, kaya nilang pumasok sa mga tao. Amen. Kasi of course, tanong ko sa inyo, may nakita na ba kayo sa Facebook na pinapakita niya kung paano siya nagkukulang? Pinapakita niya sa Facebook rin niya kung paano siya nagbabarang. Kung ano yung ginagawa niya. Di ba hindi? Natagtago nila yun kasi sikreto ng mga demonyo. Pero itong mga ito kasi, ina-expose nila yung power ng mga magkukulang, ng mga Diablo, through that prayer doon sa tao. So, in fact, nangyari niyan sa Bible. Kasi nga may kwento sa Bible na di ba, nagpapalayas yung mga tao sa pangalan ni Jesus, kahit na hindi naman sila talagang original na alagad ni Jesus. Nalala niyo yung kwento na yun? Kaya nga, parang ano pa si Jesus. Kasi tignan niyo itong mga ito, mas kaya pa nilang magpalaya sa pangalan ko kahit na hindi sila talaga yung original na pinakitaan ko ng miracle kung paano nagpalayas si Jesus ng demonyo. Amen! Hanggang sa, di ba Monday ko nga nakita yung mga ano na yun, yung mga reels na yun. Noong Tuesday, habang nagdadrive ako papunta ng office, naka-group call na naman kami ni Sister Pilar at si mamay ko. Tapos pinikwento ko nga yung about sa mga albularyo na nagpapalayas ng Diablo.
At sinabi ko yung pangalan ng Apollo na yun. Alam niyo po ang sabi ni mamay ko, ay sige nga, punta kayo doon. Tingnan nyo ba kasi si Kuya Volter nyo ay binabaran siya or kinukulam siya. Saan ba yun na? Sa Batangas. O malapit lang, punta kayo. Magmagay na kayo, punta kayo. Ganon siya. So, ako din po, parang napapaisip ako, oo nga no, i-confirm lang talaga namin, baka kulang talaga ito kasi hindi makapaliwanag ng mga doktor. So, parang ako naman, habang nag-drive ako, parang nagkakaroon ng conflict sa isip ko kasi sinasabi ko, ano ka ba, pastor? Kasi sinasabi mo, huwag sinabonto sa albularyo. Kasi ikaw gusto pupunta ka doon sa albularyo. Kasi nagkakaroon na talaga ako ng engagement and ng thought na pupunta kami doon, may papatawas siya para lang makita kung meron talagang spirit na sumasalig sa kanya. Amen. Kasi di ba ginagawa din talaga nung mga tao yung tawas, yung may kandila, tapos ipapaikot yung white paper, tapos doon lalabas. Sasabihin nila, ay hindi siya kinukulang, ano lang to, may sakit talaga siya, ipapunta sa doktor. Sasabihin nila, ay meron talagang gumagawa sa kanyang jablo kasi lumalabas kung sa tawas. So ako rin talaga naiingan na ako, what if nga puntahan kami doon, magpa-online consultation kami, o di ba kasi pwede rin online consulta, o di ba parang doktor kasi. So, that was Tuesday. Okay, Tuesday night, hindi ako makatulog, sumasakit yung ulo ko sa kapapanood ng mga nagpapalayas ng demonyo na yun. Alam niyo po, ang sabi rin ng mga nasa comment, bakit ganoon? Pag pinapalayas yung demonyo, pati ako nasusuka. Pati sila rin daw nasusuka. Sabi ko, may demonyo rin sa katawan mo. Narinig nila yung pagpapalayas sa demonyo, kaya yung demonyo sa katawan mo nag-activate din na natatakot doon. So, yan po. So, in a way, I must admit, it is as if parang ano po ako na convinced. Which is, yun po kasi yung naramdaman ko nung Sabado. Sister Pilar, makinig ka. Kasi nung Sabado, naisip ko yun, sabi ko, kung ginawa nila yun sa pamangkin ko na si Paul Escoto, paano pa kaya yung mga tao na wala kay Lord na pinaglalaroan ng mga makukulang na to, ng mga jablo na to? Amen. So doon ko nakita na napakahalaga sa atin na ipakilala natin si Jesus sa mga tao. Kasi once na kay Jesus na yung tao na yan, hindi na yan kayang kulamin. Amen. In fact, sabi nga nung albularyo kay Ate Popular na pinuntahan nila dati kasi alam na nila siguro na Christian na siya o nakita na nila yung pulis sa katawan niya, sabi sa kanya nung albularyo, bakit ka naniniwala ka pa sa akin? Di ba may doubt na siya? Kasi nga alam na nila na nasa atin yung spirit at hindi na tayo kayang pasukan ng demonyo. Ayan. So, nung gabi po noon, Tuesday night, dahil hindi po ako makatulog, ang naging struggle ko kasi, sabi ko, kasi di ba, Sister Beth, di ba alam mo yun, yung may mga kapatiran kasi tayo na na-experience yan, na parang sinaniban, gano'n, at ako, sabi ko, what if may mga gano'n tayong nakita tapos natakot tayo? Amen, di ba? Kasi pwede tayong magpanik, kasi parang kilala natin yung batang yan, bakit natin gano'n yung boses niya? Bakit siya nagsukasuka ng ganyan? Alam mo po pa si Mel, talagang kaya namin na-confirm na kinukulang siya nung time na yun. Kasi ang lumalabas na po na dumi niya ay parang abo. Alam niyo yung parang sinunog na papel, tapos powder na sinunog. Ganun nga po yung kain niya. I'm sorry with the word. Sino ang kakain ng abo? Kasi yung iba nga na pumupunta ng papakonso, ang lumalabas na dumi nila may insect. Amen, may mga something na insekto na lumalabas. Ayan, so, nung gabi po noon, na naisip ko na rin po na mag-PM sa kanya, hindi po ako makatulog, kaya pinlay ko po yung Book of Isaiah. Kasi ako po, pag nakahiga na po ako, mag-play na lang po ako ng audio Bible. Di ba, yung Isaiah chapter 8. So, yung talagang, ay, pag dinilosyon na, antokin ka na talaga, di ba? Alam niyo yung mga piniplay ko dito kapag nag-book of Judges tayo, di ba, bago ko exhort, ipiniplay ko muna yon para makita na yung buong chapter. O yun, so Isaiah ang pinatugtog ko, ang pinlay ko sa YouTube. Naka-playlist kasi siya. So once nakinig mo na yung chapter 1, automatic chapter 2 yung next na babasahin niya. Hanggang sa chapter 2, naiintindihan ko pa yung sinasabi niya sa mga verses. Hanggang sa nakatulog na po ako. So nakatulog na po ako, tapos bigla, nagising po ako kasi ang binabasa niya po ay Isaiah chapter 8. Nasa chapter 8 na po siya, verse 19. At hindi ko alam kung bakit ako nagising at napakalinaw nung tinig nung nagsasalita na parang si God yung nagsasalita.
na parang nagagalit siya at sumisigaw. Ito yung sinasabi sa audio Bible habang nakahiga po ako nung Tuesday night. Verse 19, Isaiah chapter 8. Kapag may nagsabi sa inyo, sumangguni kayo sa mga espiritu ng namatay at sa mga manghuhula, hindi pa dapat sumangguni ang mga tao sa kanilang Diyos at patay para sa mga buhay? Ganito ang inyong isasagot. Nasa inyo ang aral at tagubilin ng Diyos. Huwag kayong makikinig sa mga sumasangguni sa Espiritu dahil ipapahamak lang kayo ng mga iyon. As in, napakalino po talaga na I believe si Lord na nagsasalita. No? So in a way, parang sinagot niya po yung tanong ko na pupuntahan namin yung mga albularyo na yun. Amen. Sabi ko, praise God. Kasi, di ba, nalala nyo nung last sabi, ang topic lang natin, yung si Samuel, tinatawag siya, Samuel, Samuel. Kasi nagsasalita po talaga ang Diyos at kakausapin niya po talaga tayo. Tingnan nyo, bakit ako nagising sa part na to? Kasi nung narinig ko talaga na sinasabi niya na huwag kayong sasangguni sa Espiritu para balik talaga yung boses. Tapos, pinatapos ko talaga. Tapos, hinintay ko na sabihin niya yung next chapter. So, after nang basahin itong chapter na to, sabi niya, Isaiah, Kabanata, Siyam. So, doon pa lang nasabi ko, chapter 8 yun. So, minamorize ko na, Isaiah chapter 8, Isaiah chapter 8. Para pag-isip ko, check ko yung Bible ko, kung ano talaga yung sinabi sa Isaiah chapter 8. Tapos yun lang, kinonfirm ko, yun yung binasa ko sa inyo. Yan. Tapos, the following day, ganun pa rin. Pag-isip ko po, nag-vertigo na po ako. At ang pinapakita na po sa akin ni Lord ay yung katotohanan about the spiritual realm natin sa mundo na oo, ang nakikita mo yung mga physical na tao, pero sa lupang ito ay may spiritual pattern. Amen. At totoo ang mga diablo at totoo rin ang mga angels or ang mga ministry spirit na galing sa Diyos. Amen. Kung meron pong mga diablo, meron din pong mga angels. Amen. Bakit? Dahil ang mga diablo po ay originally angel po sila. Dahil originally, mga anghel po sila ng Diyos na nag-alsa. Alam niyo po nag-alsa. Nag-rebelde sila sa langit dahil gusto nga ng leader nila, si Lucifer, na siya na ang i-worship, siya na ang i-glorify. Kaya sila ay pinarusahan ng Diyos at tinatapos nga po, pinalaya sa langit. Amen. At una po silang dinala dito po sa lupa, kaya sila po ang nauna dito sa spiritual realm. Amen. At nagpadala rin po ang Diyos sa lupa ng mga anghel natin para hindi tayo basta-basta gambalain ng mga diablong ito. Amen. Bakit po? Dahil sa spiritual realm, bawal po na ang mga diablo ay sumanib po sa mga tao. Parurusahan sila mas lalo ng Diyos pag ginagawa po nila yon. Amen. Kasi nga diba, kung mayroon po mga demonyo o diablo, totoo rin po na may mga guardian angels po tayo na kaya rin po tayong i-save sa mga aksidente. Amen. Kaya po natin silang utusan, i-command, angel, we command Lord Jesus Christ, that you command the angels of God na protektahan niyo ako at i-shield ako sa anumang kapahamakan. Amen. Ang talagang magprotekta sa atin ay ang Panginoong Jesus. Amen. Uutusan lang natin yung mga angels na yan in the name of Jesus Christ. Amen. Kaya nga diba, may mga napapanood tayo sa CCTV, yung bata na malalagad na siya, tapos biglang yung unang gumalaw para saluhin yung bata. May napanood kasi ako ganong video na nagulat yung magulang na nalagad yung anak nila pero gumalaw yung unang para masalo siya. Bakit kanyo? Kung kaya ng mga diablo na paggalawin yung mga gamit-gamit na bagay sa physical world, kaya rin yun ng mga angels. Amen! Kasi di ba yung mga diablo yung biglang bubuksan nila yung pintuan, yung bintana, papatay yung ilaw. Nagagawa nila yun, di ba, sa physical world. Kasi nga, gusto nila masama tayo sa impyerno at maging diablo din tayo pag namatay tayo. Amen! Kasi alam nyo po, sabi nung mga albularyo din na pinapalayas nila yung mga makukulang sa katawan ng tao. Sabi nila, naniniwala daw sila na yung mga tao na nangkukulang o nagpapagamit sa diablo, sigurado sa impyerno sila pupunta at magiging diablo din sila. Amen? Kaya kailangan din mag-repent ng mga tao na yun. Amen? Kasi kung sa lupa pa lang, ginagamit na sila ng diablo, di how much more sa spiritual realm. Amen? Praise God.
So yun, doon ko nakita yung power din ng mga angels. Amen. Kaya noong, I think Thursday, Friday, ang mga napapanood ko na preaching and documentation about naman the power of the angels of God, how they battle spiritually with us against these evil forces. Amen. Kaya masabi sa Bible, for the battle is not against flesh and blood. Amen. Hindi siya about sa physical na tao sa tao, but it's against the spirits. Amen. The evil spirit in the spiritual realm. Amen. Sa spiritual na perspective na hindi natin nakikita, bawat isa po sa atin ay may anghel na binigay o inassign po si God para protektahan po tayo. Amen. And therefore, yung week na to, ang lagi kong nakikita na mga preaching is yung about paano niligtas ng anghel na Peter sa kulungan. Di ba, nakulong si na Peter dahil nga pinapersecute sila dahil nagpro-proclaim sila about kay Jesus Christ. Amen. Tapos sila ay nakulong, tapos may bumagsak na parang angel at pinalaya sila, di ba? At alam niyo po, doon ko talaga na-confirm kasi ang sinabi ng angel kay Peter nung natutulog siya is wake up quick or wake up quickly. Ganun yung sabi sa kanya, or gumising ka. Amen. Alam niyo po, dahil sa kapapanood ko ng mga exhortation about the existence of the angels sa mundo na ito na pinoprotektahan din nila tayo, kung hihilingin natin sa Diyos na protektahan tayo ng mga angels na ito. Dahil sa hilo ko nga po nung Wednesday, Thursday, and even ng Friday, I think Thursday ito nangyari. Umupo po ako sa kama ko, nilagyan ko po yung unan ko po ng 3 unan. Kasi nga hindi ko na nga makontrol yung hilo ko. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina na nung gabi po, naglalaba po ako. Tapos nakita ko umikot yung washing machine, nahilo po ako. So, nakikita ko nga kasi na habang ginagalaw ko yung ulo ko, mas lalo kong nahihilo. So, umiga ako sa kama ko. Tapos nakabukas pa po yung ilaw ko. Sa sobrang hilo ko, nakatulog po ako na nakaupo sa kama. Nakasandal sa headrest, pero yung pa ako nasa bed. Na-imagine nyo ba? Nakasandal ako ganito, pero nakagalan yung pa ako. Pero nakatulog ako kasi nga may unan sa likod ko. Habang nakatulog po ako, may narinig po ako sa inyo. Nag-clear po siya ng throat. Parang nilinis niya yung lalamunan niya, tapos nagising ako, sabi ko, sino yung sabi ko? Kasi ako sa bus. Siyempre kaya sa po ako, si Kuya Good Boy ko, niya sa kwarto niya. Nagpunan talaga siya. Sabi ko, sino? Sabi ko, ano ako nun? Hindi naman umaano yung lalamunan ko. Sabi ko, basta narinig ko talaga malapit na sa kwarto ko. Hindi siya sa labas ng kwarto ko. Sa loob ng room ko talaga, gumanon siya. Tapos, dahil alam ko nga, wala namang tao, pero narinig ko talaga. After nun, nakatulog ako ulit. Tapos nakatulog ako ng ilang minuto siguro, mga 10 minutes, 15 minutes. Alam niyo po, may narinig po talaga ako, naramdaman ko po yung hininga niya. Ang sabi niya, bumangon ka na. Bumangon ka na. Sabi niya, bumangon ka na. Tapos pagbangon ko po, yung parang nawala yung hilo ko, yung hindi na po ako nahihilo kahit gumagano'n po ako, yung parang may something na naalis po sa akin. Sabi niya, bumangon ka na, sabi niya. Tapos na-confirm ko talaga pang angel yun, o kay God yun, sa Holy Spirit siya. Kasi, ganun yung mismong sinabi kay Peter nung ginising siya, nung parang sinasabi na ng angel sa kanila na alis na kayo kasi makakalaya na kayo kasi wala na nga yung mga yung mga chain nyo. Pero nangyari na yun sa akin, bago ko pa nakita yung documentation na nangyari yun kay Peter. So sabi ko, please God, yun din yung narinig ko. Nung, I think Thursday or Friday, yung mismong sinabi kay Peter na, wake up quick. Sabi niya, gumising ka na, bilis, sabi nung angel sa kanya. Kasi yung talaga yung narinig ko, yung bumangon ka na. Pwede ko ito kay God kahapon. Kasi bakit tayo? Alam mo, hindi siya sa job yun, kasi may peace. At hindi yung parang natatakot ka. At sasabi ko talaga na, grabe no, ang galing, kasi ang ginamit niya na term is bumangon. Hindi gumising, di ba? Kasi di ba literal, pag gising natin yung tao, paano yung lubas gisingin? May gising ka na, gumising, di ba? Kasi para sa akin, yung word na bumangon, parang masyado siyang malalim, di ba? Bumangon, in a sense na sa akin, ang paliwanag ko doon,
rise up, bumangon ka, laban sa mga diablo, laban sa mga demonyo, bumangon ka sa lahat ng katamaran mo dyan, gumising ka na para mag-proclaim ka ng word of God. Amen! Ano sa tabi mo, bumangon ka kapatid. Bumangon ka laban sa sakit. Bumangon ka laban sa curse. Bumangon ka laban sa hirap. Bumangon ka laban sa mga anumang pagsubok na hinaharap mo. Amen! Kasi tignan nyo hindi yung, di ba mas malalim siya? Kaysa kapag sinabi ko, gumising ka sa sakit, gumising ka sa hirap, gumising ka sa kasalanan. Di ba hindi? Yung pag sinabi mo bumangon, may mas malalim siya kahulugan na you have to overcome that with the Lord. Amen. Bumangon ka with God because you have to overcome it with the power of the Holy Spirit. Amen. Praise God. And that ends our message. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Final thought, muli, huwag niyo pong i-underestimate yung sarili niyo dahil kaya niyo rin pong magpalayas ng demonyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. At maniwala po kayo, hindi na po kayo kayang pasukin ng demonyo kung mananampalataya kayo na sa pag-inom nyo ng tinapay na ito ang katawan ni Jesus at ang dugo na ito ang kanyang banal na dugo. Amen. So ang gagawin natin ay hindi lang ito basta-basta ritual. Iniutos ito ng Diyos para tayo ay magkaroon ng kapangyarihan at ang ating katawan ay maging tahanan na ng Diyos at hindi na kayang pananahan ng diablo. Amen.